Ni ano sabi nga ni tawag dyan, sabi nga ni Jinggoy Estrada ito na yata ang pinaka-arugante, pinakakupal na hepe ng pulisya sa kasaysayan ng Pilipinas. Ayan bigyan natin ng tribute yung ating pinakamagaling na PNP chief, yung outgoing PNP chief at saka yung incoming PNP chief. Bigyan po natin sila ng masigabong palakpakan dahil talaga namang hindi na sila makakalimutan ng ating mga kababayan sa mga kahayupan, kabulastugan, kademonyohan na ginawa nila sa bayang Pilipinas. Ayan, kaya simulan na natin. Simulan na natin mga bossing ang tribute. Tribute na kagad tayo mga boss tribute na kagad tayo doon sa ating mga yung outgoing outgoing PNP chief mga boss at saka yung incoming PNP chief. Meron tayong hinandang video para sa kanilang para sa pag-alis ng isang demonyo at pagpasok ng mas malala pang demonyo. Tangin na talaga to si Bongbong. Ang lupit mo talaga, Bongbong. Putang ina, wala ka talagang ginawang mabuti sa bayan mo. Pagpili na lang ng PNP chief, putragis yan, puros kabalbalan ba ginawa mo. Ay, nako. Pero ayun nga mga bossing, simulan na natin bago natin na pasinayaan. Bago natin pasinayaan mga bossing yung pag-alis ng ating PNP chief at yung pagpasok naman ng bagong PNP chief. Congratulations by the way. Marbil. Ikaw ay lalabas na sa PNP. Sana lahat ng problema mo sa buhay ay bumuhos ngayong wala ka na sa kapangyarihan, hinayupak ka. Tapos ito naman bago. By the way, 1 year and 9 months. Depending on depending on his performance. 1 year and 9 months na magiging PNP chief si General Torre. PNP Chief Torre at yung mga dilawang tae, yung mga dilawang tae, tuwan-tuwa sa kanya. Putang ina, pati si Haydarian gusto pa siyang gawing vice president. Anak ng tinapay talaga, putang ina to si Haydarian, no? Siguro si Haydarian ang kinakain nito araw-araw. Siguro expired. Expired na katas. Ng isang rugby boy. Kasi imaginein mo yun ang niya, yun ang kanyang ipinupush ngayon. Putanginan to. Matapos maging maging dilawang tae nitong hayop na ito, naging loyalista nga. Ngayon naman si General Torre ng binibuild up niya. Kailangan daw maging or gusto niya at nakikita daw niya yung potential kay Torre. Magiging daw itong Vice President ng Pilipinas. Sabi ko matindi na talaga to si Haydarian. Putang ina nito. Siguro ang utak nito ni Haydarian puros bulate. Kasi putang ina para makaisip ka ng ganyan. Sabi ko nga sa inyo, etong mga dilawang tae na mga legit na mga dilawang tae. Itong mga to alam nila kasi hindi na talaga sila makakabalik sa kapangyarihan kahit anong gawin nila. Wala na sila wala na silang makinarya, wala na silang following para makabalik. Ngayon sasabihin niyo, nakabalik nga si Bam at saka nakabalik nga si Kiko. Ayun na nga. Putang inang yan. Kung ako naman si Bam at saka si Kiko, nanalo lang ako. Pero sigurado ba ako na talagang binoto ko ng tao?
Sigurado ba ako na talagang yung pagkapanalo ko, yan talaga yung gusto ng tao. Kasi ang hirap na araw-araw, umuuwi ka sa bahay, na yung mga nandoon sa loob ng bahay, putang ina, kulang na lang lasunin ka. Dahil di ka naman talaga nila gusto. Di ba? Actually, sabi ko nga sa inyo para lang yan mga rapist. Parang mga rapist lang yung mga hayop na yan. Oo, kasi pinipilit nila, they are forcing themselves sa mga Pilipino. Ayaw naman talaga ng mga Pilipino sa kanila. Galit na galit tayo sa mga rapist. Pero yung rapist ng demokrasya, hindi nyo sinisita. Yan mga yan, yung mga totoong rapist ng demokrasya. Yan si Garcia, si Bongbong, yang mga nasa Comelec, yan ang talagang rapist ng demokrasya. Sabi ko nga sa inyo, galit na galit kayo. Ito na lang. Bibigyan ko kayo ng isang example. Isang example, mga bossing. Galit na galit kayo kung ano-anong pinagsasasabi nyo kay Pastor Apollo Quiboloy. Kesyo ni rape yung nagrereklamo sa kanya, ganito, ganyan. Na alam naman natin na hindi totoo. Di ba? Alam naman natin hindi totoo. Wala namang ni isang ebidensya tungkol dyan Pero kung usapang rapist din lang, alam nyo, sa totoo lang, mas mabuti pa yung isang rapist Kasi ang ni-rape niya, isang tao lang. Ang apektadong buhay, isa lang. Yung ni-rape lang niya. Yung mga rapist ng demokrasya, katulad ng Comelec, katulad nung mga nanalo na hindi naman dapat manalo sa eleksyon 2025, anong tawag sa kanila? Rapist po sila ng ating demokrasya. Rapist sila ng konstitusyon. Rapist po sila ng kaban ng bayan. Rapist po sila ng paghihirap ng kabuhayan ng lahat ng mga Pilipino. Sa tuwing nire-rape nila ang demokrasya sa Pilipinas, hindi lang po isang tao ang inaabuso nila at ipinepwersa nila yung mga sarili nila. Sa mga yan. Napakadami, buong populasyon ng Pilipinas. Not promoting rape. I am not promoting rape, pero sa totoo lang, mas mabuti pa yun ng rape ng isang tao kesa diyan sa mga nasa Kongreso, Senado, nasa Malacanang na araw-araw ginagahasa ang bayang Pilipinas sa pondo, sa demokrasya, sa pambubudol, sa pagsisinungaling. Every time na dumaandar ang isang araw na hindi nagpapadrug test yung mga hinihiling nating magpa-drug test, ginagahasa nila yung bayang Pilipinas dahil yung tiwala ng Pilipino ay sinira nila. So yun po ang ating yun ang ating gustong sabihin. Baka naman sabihin, ay, si Boss Dada talaga. Pati yung rape na ninonormalize na. Hindi natin ninonormalize yung rape. But if you will consider yung kumbaga lalim ng sala ng isang taong nanggahasa ng isang tao versus isang politiko na mga naka-Amerikana pa, nakabarong, akala mo matino, nagdadasal pang mga putang ina, pero araw-araw naman tayong niloloko at ginagahasa ang kaban ng taong bayan, pati demokrasya. Yun na lang ang pag-asa natin yung pagboto tapos sinira pa ng mga hayop na yan. Mantakin mo, every 6 years, 3 years, bumoboto tayo ng mga pagkakatiwalaan natin ng ating buhay. Tapos dadayain nila, dudugasin nila, mas malala sila. Di ba? Mga hayop kayo. Tapos ito na naman. Palabas yung isang hepe ng pulis na napakadaming kabulastugan na ginawa sa Pilipinas. Dinimanda, anong sabi ng Department of Justice? Walang probable cause. Sino
Sino ngayon ang hayop sa karapatang pangtao? Eh di sila. Oh, hindi ba sila ang hayop sa karapatang pangtao? Mantakin mo si Marbil. Ang daming utos niyan, mga bossing na talaga namang labag sa karapatang pangtao, walang probable cause yung ikinaso sa kanila. Imagine. O dahil sila yung nasa kapangyarihan. So sinong mas malala? O sinong mas malala, mga bossing? Yung mga nanggagahasa sa batas? Nanggagahasa sa karapatang pangtao? O yung nanggahasa ng isang tao? Parehas mali. Parehas mali. Parehas dapat hindi nangyayari. Pero bakit pinababayaan nating nangyayari? Oh, kaya kung ako sa inyo, one of these days, pag-aaralan natin yung mga nangyari dyan sa Burkina Faso, dyan sa Africa. Western Africa yata yan eh. O, yung nangyari dyan. At sa iba pang mga lugar sa Africa na unti-unti nang naliliberate dahil nagising na sa katotohanan yung mga tao dyan. Ang nangyari dyan sa Burkina Faso, isang major on his 30s na 30 anyos pa lang yung African leader na yan. Had a vision. Ang sabi niya, bakit ganun dito sa atin sa Africa? Tayo ang pinakamayaman. Ang Africa ang pinakamayaman, sa ating kinukuha ang cobalt, sa ating kinukuha ang platinum, sa ating kinukuha ang ginto sa buong mundo, sa ating kinukuha ang uranium, sa atin din kinukuha ang mga diamante, ang mamahal ng mga diamante. Sa atin lahat kinukuha yan, sa mga resources natin galing yan. Pero bakit ang Africa, every time na lang makikita mo sa mga mainstream media sa Amerika, sa Europe, bakit ganun? Yung mga pinapakita, yung mga batang, mga malalaki tiyan, may mga langaw, nilalangaw ng mga bata na mga malnourished, mga backwards, mga jungle people, mga nakikipaghabulan sa leon, sa tigre. Bakit ganun? Samantalang nasa atin lahat. Imaginein mo, nasa atin yung mga pinaka-importanteng mga bagay sa tao ay minimina sa atin. Pero bakit ang hirap-hirap natin? Bakit ang image ng ating kontinenteng Africa sa ibang mga kontinente, parang lagi tayong mga nanglilimos. Parang huminto na tayo sa pag-evolve. Mga bushman pa din tayo hanggang ngayon. O, kaya ayun, nagising siya sa katotohanan at niliberate niya yung kanyang bansa. Ang ginawa niya, nag-military junta siya, tapos siya yung nag-lead sa kanilang bansa more than 1 year na. Ay grabe ang pinagbago ng Burkina Faso. Si Major Traore, bang klase. Alam mo ba ngayon na ang ginagawa niya, wala nang lupang kalsada sa Burkina Faso. Lahat daw ng kalsada itinatar na nila. Ibig sabihin, ini-espalto na. Oo, talaga. Nagpagawa na sila ng mga malalaking ospital, nagpagawa na sila ng mga maglift na. Yung mga tren nila, anak ng tinapay, tayo LRT pa din. Mantakin mo yung Burkina Faso for how many, simula nung nabuo yung bansa na yan. Talagang backwards talaga yan. Pero ngayon, kita mo naman, sila na ang numero unong nagsusupply ng kamatis, canned na kamatis sa buong mundo. Meron na rin silang lumago ang agrikultura nila. Lumalago na rin yung kanilang ekonomiya dahil sa infrastructure. Alam mo kung anong unang ginawa ni Traore? Ang unang ginawa ni Traore, kinat niya yung ties between the US and the European Union. At nakipag-partner siya, alam niyo kung kanino? Nakipag-partner siya sa mga demonyo. Sa demonyo, yung sinisiraan ng lahat ng bansa, demonyo daw.
Yung China, nung nakipag-partner sa China, kita mo, biglang umunlad yung ekonomiya ng Burkina Faso at nakikita ngayon nung ibang mga bansa sa paligid ng Burkina Faso, Congo, Nigeria, o lahat ng halos, unti-unti, nagigising na yung mga tao na, oo nga naman, ang salita natin, Pranses. Ang pera natin, pera nila. So hindi pwede, may sarili tayong bansa tapos tayo ang nagmimina ng ginto, sila ang kumukuha. Sa atin ang gagaling yung mga diamante, sila ang kumukuha. O, hindi ba? So ngayon unti-unti nagigising na sila dahil dito sa isang magaling na leader na ito na supposedly 1 taon lang dapat ito manunungkulan sa kasi military junta, so siya yung leader, aayusin niya and then magboboto na yung mga tao nang supposedly maglilid sa kanila. Pero anong ginawa ni General ni Traore? At ng mga tao sa Burkina Faso, ayaw na siyang paalisin dahil maganda yung mga ginawa niya. At alam nyo ba, ilang beses na siyang gustong ipapatay. Hindi natin alam sino gustong papatay sa kanya, pero ilang beses nang may assassination attempt sa kanya. Dahil ayaw ng mga puti. Ayaw ng mga puti na nalalamangan sila. Oo, kaya ayan ang nangyayari. Bakit ko to kinukwento? Kasi ganyan din sa Pilipinas, mga bossing. Maikling lang yan, maikling pagkukonek lang bago natin pag-usapan itong si General Torre. Kasi dito sa Pilipinas, mga bossing, we have everything. Natural resources, both yung katubigan, meron tayong magandang kalikasan, meron tayong magandang mga kabundukan, mayaman ang ating lupa, lahat ng gusto mong itanim sa mga lupa natin, pwede mong itanim. Masisipag ang mga Pilipino, matatalino ang mga Pilipino, we are friendly, we are hospitable, we are adaptable, magaling tayo mag-English. Lahat nandito sa Pilipinas. Pero magtataka ka, bakit mahirap tayo? Bakit mahirap tayo? Bakit masyado tayong patras ng patras, palubog ng palubog? Cambodia, mantakin mo, Cambodia, milya-milya layo sa atin yan nun. Yung Burma nga, kakagaling lang sa civil war niyan. Pero makikita mo, nandudun na sila, naunahan na nila tayo. Alam mo kung bakit? Magnanakaw yung mga nasa gobyerno natin. Yan ang unang-unang ginawa ni Traore. Lahat ng mga kawatan sa kanyang bayan, pinagtatatanggal niya yan. Tinapos niya lahat ng mga partnership with the corrupt Americans and with the corrupt Europeans. Tapos nag-establish siya ng kanya. Nakipagkaibigan siya doon sa gusto lang magnegosyo. Sino yan? China. Pakialam ng China sa lupa mo. Ang laki-laki ng lupa ng China eh. Wala akong pakialam sa lupa nyo. Ang gusto ko lang, negosyo. Ever since, mga Chinese lagi negosyo. Ayun. Naipag-partner si Traore sa kanila. Negosyo ng negosyo ng negosyo. Anong nangyari? Maliit na tubo. Para tutulungan kita, pagagandahin natin yung iyong lugar, papasok lahat, investment, lahat. Di mababayaran mo utang mo sa akin. Di parehas pa tayong masaya na kapag negosyo na ako, napaganda mo pa yung bayan mo. Plain and simple. Ganun lang naman dapat. Putya, ang problema kasi dito, putang inang yan. Mataki mo, mabubuhay ka lang sa pinakamatagal na mabubuhay ko, 80. Swerte ka na, mahabutin mo si tawag dyan, si Enrile na 300 years old na yata. Maswerte ka na naabutin mo yun. Putragis, ang alaga pa ni Enrile nung bata siya, yung mga dragon na lumilipad. Sa totoo lang napakasimple lang naman, maikli lang ang buhay ng tao. Magkano lang ba kailangan mong pera sa buhay mo? Hindi ba? Napakasimple ng buhay. Meron kang anak. Ano lang naman kailangan mong gawin? Pag-aralin mo yung mga anak mo para makatayo sila sa sarili nilang paa, madiskartehan nila yung buhay nila. Bakit kailangan mo pang magnakaw ng marami para mabuhay sila ng marangya at maging lampas sila? Na pag nawala ka, puta, magiging addict din naman lahat yan.
Kasi kung titingnan nyo tayo mga Pilipino, ako especially nabuhay ako sa hirap. Walang-wala kami nun. Walang-wala ang mga magulang ko. Walang-wala kami lahat. Hindi kami kayang pag-aralin sabay-sabay. Anong nangyari dahil doon? Kita mo, nagsumikap kami, kanya-kanyang sumikap. Hindi naman sa pag-ano. Ngayon, medyo kahit pa paano, nakakaraos-raos, nakakapagpaaral ng mga anak. Nakakatulong sa pamilya. Yun lang naman eh. Pag namatay ka, lahat ng pera mo, kahit gaano pa karami yan, 1 trilyon yan, lahat ng ginto sa buong mundo nasa bahay mo, hindi mo lahat yan madadala sa kabilang buhay dahil meron kang yaman na doon nag-aantay sa iyo doon eh. Kung ano yung kahayupang ginawa mo dito sa Pilipinas, siya namang sakit na sasapitin mo sa impyerno. Pero kung dito sa Pilipinas, puros kabutihan ang ginawa mo sa kapwa mo, sa langit, sigurado mas maraming kayamanan na eternal na tatamasain mo dun. Di ko alam bakit ang mga dito sa Pilipinas, putang ina, sobra-sobra yung pera na gusto nila para sa sarili nila. Simple lang ang buhay. Kumain ka na 3 beses isang araw. Meron ka lang bubong na matutuluyan. Kahit pa paano, nakapagbayad ka ng kuryente, makapag-aircon ka, okay. Makapagpaaral ka ng mga anak, mabigyan mo sila ng baon para pagdating ng panahon, pag sila naman na ay umabot na sa edad na kailangan na nilang tumayo sa sarili nilang paa, may laban na sila sa buhay. Ganun lang yun. Ba't kailangan nyo pang pag-ipunan sila? Sila ang guguhit ng sarili nilang sila yung mga anak natin na pinag-aral natin ang guguhit ng buhay nila. Kung anong mangyari sa buhay nila, nasa sa kanila yun. Hindi mo kayang yun. Hindi mo kayang kunin lahat ng pera sa buong mundo para ibigay sa mga anak mo para magkaroon sila ng magandang buhay. Ang kailangan mo lang, bigyan sila ng laban, bigyan sila ng kagamitan para sa pakikipaglaban nila sa kanilang mga buhay. Kailangan sobra-sobra, pati apo. Hanggang kaapu-apuhan yan, hindi na maghihirap. Hanggang kanununuan yan, hindi na maghihirap. Pucha yan. Kaya nagkakaroon ng problema ang bayan natin at ang mga sumusunod na generation natin, pahina ng pahina. Dahil ganyan tayo mag-isip, hindi tayo katulad ng mga, halimbawa, tao sa Amerika. Di ba yung mga tao sa Amerika, pag napag-aral nila yung mga anak nila at the age of 18, yung mga anak nila umaalis na, yung mga anak nila nag-i-student loan na. Pagka nakagraduate sila, habang buhay nilang babayaran yung student loan nila, tumatayo sila sa sarili nilang paa. Hindi na sila umaasa sa mga magulang nila. Kita mo, ang Amerika, ang yaman-yaman. Dito sa Pilipinas, bakit kayo magtataka? Pabagsak tayo. Kasi yung mga susunod na generation natin, pahina. Kasi nga, yung pinagpaplanuhan natin hanggang sa kamatayan ng mga anak natin, hanggang apo, pinagpaplanuhan natin. Ang dapat naman pagplanuhan ng natin yung i-equip sila para pagdating ng panahon na lalabas na sila into the wild, meron silang pondo. So ganun po tayo dito sa Pilipinas, mga bossing. Sobrang hirap po ng ang nangyayari sa atin because of corruption, dahil nasa atin naman ang lahat, resources, everything. Kaya nga tayo sinakop ng ilang lahi. Dahil ang Pilipinas napakaganda. Matakin mo, sinakop tayo ng tatlong bansa. Russia, Spain, Japan, and America. Ganun kaganda ang Pilipinas. Pinag-aagaw-agawan tayo. Ewan ko lang bakit kasi wala tayong sariling identity. Na yun ang nakakainggit diyan kay Major Torre, na ang puso niya at ang isip niya at the very young age, 30 years old, para hindi lang para sa kanyang bansang Burkina Faso, kundi para makita ng mga neighboring African countries na we are better than, we are, if not equal, better than yung mga puti. Ngayon, paunlad na sila ng paunlad. Tayo naman, pabagsak ng pabagsak. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod.
Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan,